Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mga naghihintay ng Japanese visa hinihikayat ng Malacanang na dito muna sa Pilipinas mamasyal para masuportahan ang lokal na turismo. Halos 131,000 pamilya na apektuhan ng Tropical Depression ADA ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Mga ni-recall na mga produkto ng Nestle na itala ng Food and Drug Administration sa isinagawang monitoring sa Luzon. Ako po si William Theo para sa PNA Headlines. Hinihikayat ng Malacanang ang publiko na suportahan ang turismo at bisitahin ang mga pasyalan sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mga nagpapalakas sa lokal na ekonomiya ang turismo. Paliwanag niya, kumita ang turismo sa pamamagitan ng travel tax at kita ng mga travel agency. Sinabi ito ng palasyo sa gitna ng hirap ng mga travel agency sa pagkuha ng Japanese visa para sa kanilang mga kliyente. Bunsod ito ng reklamo ng mga travel agent na nahihirapan silang ikuha ang mga kliyente nila ng papeles para makapasok sa Japan. Ayon kay Castro, inilapit na sa Department of Foreign Affairs ang umano'y kakulangan sa appointment slot para sa mga nag-a-apply ng Japanese visa. Habang naghihintay ang mga turista na iproseso ang kanilang mga visa, mainam anyang dito muna sa bansa sila mamasyal. Humingi na ang Global Tourism Business Association ng tulong sa Embahada ng Japan kaugnay ng kakulangan sa appointment slot para sa pagkuha ng visa. Naglabas naman ng advisory ang VFS Global, ang kumpanyang sumusuporta sa Japanese Embassy na sa Abril na magkakaroon ng mga bagong visa appointment slot. Samantala, umabot sa halos 131,000 ang bilang ng mga pamilyang naapektuhan ng masamang panahon dulot ng Tropical Depression ADA, ang unang bagyo na pumasok sa bansa. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, katumbas ito ng mahigit 433,000 na individual mula 724 na barangay sa Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga. Mahigit 1,600 pamilya ang nanunuluyan sa mga evacuation center, habang halos 4,000 ang nakakatanggap ng tulong mula sa ibang lugar. Kasalukuyan pa ring biniberipika ng NDRRMC ang balitang 2 na namatay at 2 ang nasaktan sa Bicol. 42 bahay naman ang napinsala sa bagyo, habang 2 ang tuluyang nawasak. Samantala, sarado ang 82 pantalan sa Calabarzon, Bicol, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Na-stranded ang mahigit 12,000 pasahero, mahigit 3,600 na rolling cargo, 18 barko at 7 motor bangka. Sa hiwalay na balita, inaalam ng Philippine National Police or PNP ang lawak ng epekto ng bagyong ADA sa kanilang mga tauhan at pasilidad. Sinabi naman ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., handa silang magpaabot ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Naitala ng Food and Drug Administration ang na-recall na mga produkto ng kumpanyang Nestle sa isinagawang monitoring nito sa Luzon. Ito'y bahagi ng hakbang ng ahensya upang tiyakin ang implementation para sa voluntary recall sa mga piling infant at milk products. Sa isang advisory ngayong Martes, sinabi ng FDA na nakapagtala ang enforcement team nito ng 65 Nestle products sa iba't ibang establishments sa Luzon mula January 13 hanggang January 15. Kabilang dito ang mga ni-recall na piling batch ng NAN OptiPro at NANKid OptiPro ng Nestle dahil sa posibleng contamination ng cereulide na nagdudulot ng pagsusuka at pananakit ng tiyan. Ang mga produktong apektado ay tinanggal sa mga shelves, ibinalik sa mga supplier or inihiwalay at inilista para sa retrieval. Tiniyak ng ahensya na wala na silang nakitang nagbebenta ng mga ni-recall na produkto.
At sa balitang pangkalakalan, sinabi ng Department of Agriculture sa Caraga Region na nais nitong suportahan ang nasa 1,392 na mga magsasaka ngayong taon sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng Fuel Assistance to Farmers Program. Ayon sa inilabas na impormasyon ng ahensya, mahigit 6.8 million pesos pa ang natira sa programa para sa taong 2026. Noong nakaraang taon, nakapaglabas ang DA13 ng lagpas 8.8 million pesos na nakatulong sa mahigit 8,000 magsasaka sa probinsya. Inilunsad noong 2023 kasama sa programa ang 3,000 halaga ng fuel discount or vouchers upang maibsan ang operational cost ng mga magsasaka. Nagsasagawa na ngayon ng validation ang DA13 para sa mga potential na benepisyaryo ng programa ngayong taon. Samantala, ibinahagi ng Department of Labor and Employment or DOLE nito ng Lunes ang patuloy na pagtaas ng mga isinasagawang job fair sa buong bansa. Sa isang social media post, sinabi ni DOLE Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. na sumipa ang bilang ng mga employment fair sa 2,356 noong nakaraang taon mula sa 1,900 noong 2024 at 1,600 naman noong 2023. Dagdag pa niya, 83,000 ang hired on the spot noong nakaraang taon, katibayan ng patuloy na paghahatid ng ahensya ng oportunidad sa mga Pilipino. Kamakailan lang, ibinalita rin ng DOLE na lagpas 529,000 na mga aplikante ang nakibahagi sa mga job fair sa buong bansa. Bukod sa mga oportunidad, tampok din sa mga job fair ang mga one-stop shop service na tumutulong tungkol sa mga programa ng pamahalaan tulad ng social protection, livelihood support at labor rights information. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.